5'9", may bago namang insidente. Ngayong ano lang, linggo lang, 2 weeks ago pa lang. Punta na naman sa isang establishment. Feeling ko ano to, grocery store or tindahan, klaseng tindahan. Ayan o. Yung pumasok na yan yung unang subject na may dalang nakasombrero, naka-face mask. Yan yung unang suspect pasok sa loob. So, hindi rin napansin ng 5'9" natin, hindi rin niya na-profile. So, kumbaga nakapokus sa ibang tao. So, ayan o, yung nakaputing sombrero na yan, yan yung pangalawang suspect ng Mudapan. May dalang helmet din siya sa loob. Hindi rin napansin ni 5'9" ng suspect nasa loob na ang kanyang establishment yung pinagbabantayan. Ganda sana ng tayo ng ka-5'9" natin, snappy. May firearm siya, firearm ng 5'9" natin. So, tayo natin yung susunod na mangyayari. Nag-aarap lang ng tiyempo. Andiyan lang sa tabi niya, sa gilid niya lang. Sisinyasan na yung dalawa. Magkatabi yung dalawa na hold-upper. Hindi ko lang kung anong klaseng tindahan to. Yan na bubunot sana yung 5'9" natin. Buti na lang hindi siya bubunot. Pinadapa siya. Buti na lang hindi siya lumabas. Sadya lang talagang labang nakawan. Tapin lang. Lumipad pa yung gamit sa taas, tumadon. So yun mga ka-5'9", ang may advice ko lang dito sa ating mga ka-5'9" na ganyan yung posting, parang tindahan siya kasi labas loob yung mga tao So yun kasi wala naman yung security study yung establishment na yan. Wala naman nagkakandak ng threat assessment yan. Wala naman silang hinahire ng mga security professional. Kung kaya mapapansin nyo yung first line of defense, kung naunawaan yung mga ka-5'9", dapat nasa labas, hindi nasa loob. Ano pang security na may provide nun? Andun na nga siya sa loob, di ba? Kumbaga ang function na lang ng 5'9" natin doon is no ID, no entry na lang. Yung function ng ating 5'9" doon pag nasa loob yung first line of defense, first line of security is nasa loob. Very vulnerable siya sa mga ganon, mga hold-upper. Kasi nga, nasa loob na walang bantay sa labas, walang bumabasa ng galaw sa labas. Hindi nakakapaghanda yung security. Kasi nga, andyan na sa tapat ng mukha niya yung pagpasok, yung suspect. Hindi man lang nabasa niya yung galaw kasi nga, siyempre, nasa loob na. Unlike kung may first line of defense ka sa labas ng establishmento, like kapwa mo security, tapos meron din dito sa loob, dapat ganon. Sa threat assessment, dapat ganon yung security na kaya na ipoprovide mo sa isang establishmento pag ganong klase yung nangangailangan ng security. Ganun pa man, nangyari na yun mga ka-5'9". So yung may advice lang natin dyan sa mga ganyan, magkanda po tayo ng body freezing. Hindi naman po yan bago sa mga tao. So kung halos lahat ng mga grocery store nagaganyan, nag-body freezing, especially sa mga lalaki. And then bag checking. So wag kayong matakot o wag kayong tamarin para maiwasan natin mangyari sa inyo, sa post niyo yung ganong pangyayari. Kasi hindi lahat ng mga may masasamang loob is pera lang yung habol. Paano kung tirahin ka? So wala na, di ba? Sayang ng buhay mo. Pwede kayo mag-suggest sa management nyo kung na dapat may security ka na body sa labas, may security sa loob. Dapat dalawa yan lagi. Pag ganyan klaseng establishment yung babantayan nyo, para may nag-monitor sa labas, nagalaw ng tao sa labas, or may mag-hold kung makalusot dito sa second line of defense ng isang establishment, yun yung nasa loob na security. Pag makalusot sa kanya, pwede niya ipa-hold dun sa perimeter security, yun sa labas. May advice ko pa sa inyo mga ka-5'9", huwag po tayong lalaban pag may mga ganyan. Ipaubaya muna lang natin sa Diyos na sana walang mangyari sa atin, o sana walang gawin sa ating masama yung mga masasamang loob. Huwag po tayong lalaban, magkano lang po yung sahod mo dyan araw-araw. Tapos ibubuwis mo yung buhay mo dyan, alam mo naman delikado ka na. Yung ganong posisyon hindi natin napag-training ngayon, yung close quarter combat, yung malapitan. At malamang
mag-aagawan ka doon or pumuputokan ka kagad kasi hindi ka naman train sa ganon. Ano naman ang train ng security, more on ano lang, distance firing lang, long distance firing, walang close quarter combat. Kaya huwag tayong lalaban sa mga ganon, huwag nating ibubuwis yung buhay natin doon, talo ka doon sa ganong situation. So kung mapapansin natin doon, yung 5-9 natin is nakatayo siya, siguro dahil nga sa nangyari, sa gulat niya rin, natulala siya after ng ano. So wag po tayong matulala. Ang una natin gagawin kaagad doon after noon, tawag agad tayo sa emergency hotline, tawag agad tayo ng police, tawag tayo ng barangay, saka tawag tayo sa superior natin. Iwasan natin, based on my experience, na unahin yung superior natin sa loob. Kung alam naman natin na medyo malayo sa'yo, hindi mo siya ma-verbal report sa kanya, ito through radio mo pa or telephone, mas better on my experience na i-direct mo na kagad muna yung report sa police or barangay. Pero mas maigi sa police, kasi ang police ano kagad yan, tawag din kagad yan sa ano, i-alarma kagad nila. Kaya napaka-importante dyan na makuha mo ang identification. Dapat lumabas ka para makita mo kung ano ang pwede mong ma-identify doon sa mga subject, para pag-report mo, maibigay mo yung details sa otoridad. And then after doon, tawag ka rin ng barangay, kasi baka andyan pa yun sa perimeter, nag-ikot-ikot pa. So yun, bago ka mag-report sa supervisor mo. Pero kung andyan lang sa tabi mo yung supervisor mo, so i-report mo kagad para dalawa kayo na maggagawa ng action. Pero ang pinakamaganda talaga dyan, unahin nyo muna sa police para may malaki yung chance na ma-recover nyo yung mga ninakaw sa inyo or mahuli sila. So yun mga ka-59, maraming salamat.